Magandang araw sa inyong lahat mga katakyut. Narito ulit ako upang ibahagi ang aking bagong kwento. Ngunit bago po ang lahat ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang upload videos ko. Salamat sa inyong suporta, ang huling kulam ni Aling Marta. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Greg at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong nangyari sa aming baryo maraming taon na ang nakalipas. Ito ay kwento ng isang mangkukulam na si Aling Marta, isang matandang babae na kilalang kilala sa aming lugar dahil sa kanyang kakayahang manggamot at sa ibang pagkakataon, manakit. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, nakatira si Aling Marta. Dumating siya sa aming baryo mga 3 dekada na ang nakalipas. Wala kaming alam tungkol sa kanyang nakaraan, pero mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang mga kakaibang kakayahan. Siya ang takbuhan ng mga tao kapag may sakit na hindi kayang gamutin ng doktor o kapag may mga problema sa pamilya na tila walang solusyon. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkalingang ngiti, alam naming lahat na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang maliit na kubo ay nasa dulo ng kagubatan, malayo sa kabahayan ng baryo. Doon siya namumuhay mag-isa, kasama ang kanyang mga halamang gamot at mga alagang hayop na hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang itim na pusa na laging kasama niya, isang kabayo na tila may mabagsik na mga mata, at mga ibong uwak na palaging nagmamasid sa paligid ng kanyang bahay. Isang araw, may dumating na isang batang babae sa bahay ni Aling Marta. Si Teresa, 16 na taong gulang, ang panganay na anak ng aming kapitan. Matagal nang may sakit si Teresa at kahit anong gamot ang subukan ng kanyang mga magulang, hindi siya gumagaling. Desperado na sila kaya't pinuntahan nila si Aling Marta para humingi ng tulong. Sa pagpasok ni Teresa sa kubo ni Aling Marta, naramdaman niya ang bigat ng hangin. May kakaibang amoy na sumasalubong sa kanya, isang halo ng mga halamang gamot at usok ng insenso. Sa kabila ng takot, pumasok si Teresa dahil alam niyang ito na lang ang kanyang pag-asa. "Upo ka, iha," sabi ni Aling Marta habang naghahanda ng isang mainit na inumin. "Inumin mo ito at sa loob ng 3 araw, bumalik ka rito. May kailangan pa akong ihanda para sa iyong kagalingan." Sumunod si Teresa. Uminom siya ng inumin na ibinigay sa kanya at umuwi. Sa loob ng 3 araw, tila bumubuti ang kanyang pakiramdam. Bumalik siya kay Aling Marta gaya ng utos, at doon nagsimula ang kanyang pagpapagaling. Habang nagpapagaling si Teresa, nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw sa baryo. May mga nagsasabing nakita nilang may kakaibang ginagawa si Aling Marta tuwing gabi. Mga ritual na hindi pangkaraniwan, mga dasal na tila hindi makadiyos. Ang ilang mga kapitbahay ay nagsimula ng umiwas sa kanya, takot sa kung anuman ang maaaring mangyari. Isang gabi, sumama si Teresa sa isa sa mga ritual ni Aling Marta. Sa kalagitnaan ng kagubatan, sa ilalim ng bilog na buwan, nagsindi ng kandila si Aling Marta at naglagay ng mga halaman sa isang palanggana na puno ng tubig. Umusal siya ng mga dasal habang pinapalibutan ng mga uwak ang paligid. "Teresa, kailangan mong sumama sa akin. May ritual tayong gagawin upang tuluyan kang gumaling," sabi ni Aling Marta. Walang nagawa si Teresa kundi sumunod. Pumikit siya habang sinimulan ni Aling Marta ang kanyang dasal. Pakiramdam ni Teresa ay para siyang nawawala sa sarili, tila kinukulong ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, hanggang sa bigla siyang mawala ng malay. Kinabukasan, nagising si Teresa sa kanyang kama, pakiramdam niya ay bagong tao siya. Wala na ang sakit na matagal na niyang dinadala. Ngunit may kakaibang nangyari sa kanya. Mas matalas ang kanyang mga pandama, mas mabilis siyang nakakaramdam ng emosyon, at tila may mga bagay siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Naging palaisipan ito sa kanyang pamilya at sa mga taga-baryo. Hindi nila alam kung anong nangyari sa kanya sa kamay ni Aling Marta. Ngunit ang isa ay tiyak, hindi na siya ang dating Teresa na kilala nila. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang takot at pagdududa ng mga tao kay Aling Marta. Dumating ang araw na hindi na nila matiis ang kanilang mga agam-agam. Pinuntahan ng kapitan ng baryo kasama ang ilang matatapang na lalaki ang bahay ni Aling Marta upang alamin kung ano ang nangyayari. "Aling Marta, anong ginawa mo kay Teresa?"
Tanong ng kapitan na puno ng galit. Tahimik na humarap si Aling Marta sa kanila. Ginawa ko lang ang kailangan upang siya'y gumaling. Ngunit may kapalit ang lahat ng bagay. Kung ano ang kanyang natamo, ay siya ring kanyang babayaran. Hindi maintindihan ng mga tao ang kanyang mga salita. Ngunit isang gabi, sa isang hindi inaasahang pangyayari, muling nagkasakit si Teresa, mas malala kaysa dati. Bumalik ang kanyang pamilya kay Aling Marta upang humingi ng tulong. Ngunit tumanggi na ang matanda. Nagbayad na siya sa kanyang kagalingan. Hindi ko na magagawa pang ulitin ang ritual, sabi ni Aling Marta na may lungkot sa kanyang mga mata. Sa kagustuhan na mailigtas ang anak, kinidnap ng pamilya ni Teresa si Aling Marta. Dinala nila siya sa gitna ng baryo at pinilit na muling gawin ang ritual. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Habang nagsisimula ang ritual, biglang lumakas ang hangin at nagdilim ang kalangitan. Ang mga uwak ay nagliparan sa paligid, tila nagbabadya ng panganib. Isang malakas na ulat ang tumama sa lupa at sa isang iglap, nawala ng malay si Aling Marta. Nagising si Aling Marta sa loob ng kanyang kubo, ngunit pakiramdam niya ay may nagbago sa kanya. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kapangyarihan at ang kanyang mga alagang hayop ay naglaho na parang bula. Si Teresa, sa kabilang banda, ay tuluyang nawala sa kanilang mundo, hindi na nakita pang muli. Matapos ang insidente, iniwan ni Aling Marta ang baryo. Pumunta siya sa isang malayong lugar, dala ang bigat ng konsensya at ang mga alaala ng kanyang mga nagawa. Sa kanyang pagtanda, palagi niyang naiisip si Teresa at ang kanyang pamilya, umaasa na balang araw ay mapapatawad siya ng mga ito. Nalaman ng mga tao ang kanyang kwento at habang tumatagal, naging alamat na lamang si Aling Marta, isang babala sa lahat na ang kapangyarihan ay may kapalit at ang lahat ng bagay ay may hangganan. Sa huling hininga ni Aling Marta, bumalik siya sa kanyang kubo. Sa kanyang pagpanaw, naramdaman niyang siya ay tinatanggap na muli ng kalikasan. Sa huli, siya ay naging bahagi na ng kagubatan na kanyang minahal at ang kanyang kwento ay nanatili sa mga puso ng mga tao. Isang paalala na sa bawat kulam, mayroong kapatawaran. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang kapatawaran ay isang bagay na dapat nating pahalagahan. Hanggang sa muli mga katakyut, paalam. Aiden's Haunted Stories.